Lavinia, anong ginagawa mo dito? Kasi po, meron po sana akong gustong sabihin. Sige, sabihin mo na. Miss Minchin, alam ko po kung saan nagpunta si Sarah. Ano? Alam mo kung nasaan? Sabihin mo sa amin. Sige po, ikukwento ko po sa inyo. Nakita ko pong palihim na lumalabas si Sarah ng dormitoryo at nagpunta po siya sa kabilang bahay. Nasa kabilang bahay? Opo, tama po yun, Miss Minchin. Ate, pakiusap. Ginagalit niya ako. Kung totoong nasa kabilang bahay nga si Miss Sarah, ano naman kayang dahilan at nagpunta siya doon? Hindi ka ba talagang nakakaintindi, Amelia? Pasensya na, ate. Matigas na naman ang ulo ng batang yan. Akalaan mo bang umalis na lang bigla sa dormitoryo nang hindi nagpapaalam? Hindi ko na siya mapapatawad ngayon. Pero ate, hindi magagawa yan ni Miss Sarah. Tumigil ka dyan, Amelia! Hindi ako papayag na gawin niya ang anumang gustuhin niya. Kakalitkarin ko siya pabalik dito. Pero ate... Ano bang ginagawa niyo dito? Bumalik kayo sa mga silid niyo ngayon din! Pakiusap, ate! Paumanhin sa'yo. Ako pala si... Kilala ko po kayo. Kilala mo pala ako. Gusto ko makausap ang iyong amo. Maghintay lang po kayo sandali. Master, si Miss Minchin po na tiga kabilang bahay gusto po kayong makausap. Huwag kang mag-alala. Mrs. Carmichael, kung maaari ay pakibihisan lang siya. Masusunod po. Halika, Miss Sarah. Mr. Carmichael, Ano po yun? sa tingin ko ay hindi mo nakakailanganin pang pumunta doon sa kabilang bahay. Tama nga kayo. Ramdas, papasukin mo ang bisita. Pasensya na po sa paghihintay. Sige po, tumuloy na po kayo. Dane. Paumanhin ko sa inyo. Tawagin niyo na lang akong Miss Minchin at ako ang may-ari ng dormitoryo ng mga kababaihan sa kabilang bahay. Ako nga pala si Chris Ford. Ikanagagala kitang makilala. Paumanin sa iyo at meron kasi akong karamdaman.
At siya naman si Mr. Carmichael. Siya ang aking legal advisor. Legal advisor? Ang totoo niyan, Miss Minchin, ay gusto ka sanang makausap ni Mr. Carmichael tungkol sa isang bagay bilang aking kinatawan. Ano ang ibig mo sabihin? Nagbibiro po ba kayo, Mr. Crisford? Sobra naman siguro kung ipagkakatiwala pa sa inyong legal advisor ang problema ng bata. Hindi po ba, Mr. Crisford? Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang batang babae na sinasabi ko, alam niyo kasi, isa siyang ulilang lubos. At isa siya sa aming tauhan na kinukup-kup ko at inaalagaan. Pero lumabas siya ng walang pahintulot, kaya dapat ko siyang pag-aralan para hindi na niya uulitin ang kanyang ginawa. Di po ba tama, Mr. Crisford? At siya nga po pala, Mr. Crisford, humihingi ako ng inyong tawad sa kanyang inasal kasi hindi ko alam na mag-isa siyang palihim na nagpunta dito at hindi siya nagpaalam sa akin. Ang ibig mo bang sabihin ay yung batang babae? Oo, at ang pangalan niya ay Sarah Crew. At ang sabi nila sa akin ay nagpunta mismo dito sa bahay na ito si Sarah. Sa tingin ko ay baka hindi niya naintindihan kung bakit nandito ang batang babaeng sinasabi niya. Mr. Carmichael, ikaw nga magpaliwanag sa kanya. Kung ganon, ipaliliwanag ko sa'yo. Una sa lahat, si Miss Sarah Crew, ang batang gusto mong kunin, ay hindi na siya babalik sa lugar nyo at dito na siya kay Mr. Crisford titira. Ano? Ano sinabi mo? Hindi niyo basta pwedeng kunin si Sarah at walang ibang pupuntahan si Sarah kundi doon sa lugar ko. Nagkakamali ka dahil hindi na muling babalik pa doon sa atik si Miss Sarah Crew. Dahil simula sa araw na ito, dito na sa mansyon ni Mr. Crisford titira si Miss Sarah Crew. Hindi kita maintindihan. Ang totoo kasi, matalik na kaibigan ni Mr. Crisford ang pumanaw na si Mr. Crew, na papa ni Miss Sarah Crew, na siyang tagapagmana ng pinakamalaking minahanang brilyante sa buong mundo. Tagapagmana ng pinakamalaking minahan ng diamond sa buong mundo. At itong si Mr. Crisford naman, ay pinaghahanap ang nag-iisang anak na babae ni Mr. Crew. Ngayong nakita ng nag-iisang anak ng namayapang si Mr. Crew, ipapamana lahat sa nag-iisa niyang anak na babae na si Miss Sarah Crew ang lahat ng kanyang kayamanan. At isa pa, mag-isa lang sa buhay si Mr. Crisford at wala siyang tagapagmana. Kaya nakapagdesisyon na si Mr. Crisford na ipamamana niya ang lahat ng kanyang kayamanan kay Miss Sarah Crew. Matagal na itong pinaplano ni Mr. Crisford. At pagkatapos nun ay... si Sarah na ang pinakabatang may-ari ng minahan ng brilyante sa buong mundo. Tama po kayo. At simula sa araw na ito, tatawagin na siya bilang prinsesa ng mga brilyante. Inalagaan namin ang buong puso si Sarah Crew nung pagkamatay pa lang ng kanyang papa. At sigurado ako nagpapasalamat siya sa... tama, sigurado ako nagpapasalamat siya sa akin. Ganon po ba? Sige kung ganon, tignan na lang natin kapag bumaba na siya dito. Kumusta po, Miss Minchin? Isa na siyang prinsesa ng mga brilyante.